Are we all blessed? Amen. Good morning po. Palagpagan po rin natin ang ating Panginoon. Muli po, good morning po sa ating lahat. And sa lahat po ng nagsabing Happy Easter, tayo po, ang sinasabi natin ay Happy Resurrection Day. Happy Resurrection Day. Sabihin po natin, Jesus has risen. Jesus has risen. Jesus is not dead. Jesus is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Amen. Amen po. Palagpagan po natin muli ang ating Panginoon. Amen. Good morning po sa ating lahat. Welcome po to Abide Church. Sa nakikinig po sa Zoom, sa Facebook, kung sa anumang pong plataforma po. Good morning po sa ating lahat and Happy Resurrection Day. Bago po ako mag-umpisa, ito po ang title which is ito po ang ating topic for today. He is not here, but He has risen. Sabihin po natin muli, He is not here, He is not here, but He has risen. risen. So, bago po ako mag-umpisa, meron po munang konting kwela. I hope So, meron po tayong meron pong isang ito po ay kwento lamang, wala pong biro-biro lang po ito. So, meron pong isang family po na nagpunta sa Jerusalem. Meron pong nagpunta sa family po, yung isang the whole family, yung mag-asawa, yung dalawang anak. Tapos kasama po nila yung kanilang mother-in-law and father-in-law. Nag-tour po sila sa Jerusalem para malaman nila kung ano yung history about Jesus Christ, di po ba? And then nangyari po habang nagtutour sila doon, and then meron pong very unexpected na nangyari po sa mother-in-law. So, yung mother-in-law po is bigla pong all of a sudden po kinuha po ng ating Panginoon kinuha po siya while there in sa tour. Tapos sabi ganoon, yung lalaki sabi ganoon, nagtanong-tanong siya kung paano paano gagawin kung ililibing sa Jerusalem or iuwi sa Pilipinas. Tapos sabi ganoon nag-inquire na sila, sabi ganoon na magkano pag ililibing dito? Sabi ganoon, pag ililibing dito sa Jerusalem, it cost you about $500 daw. But pag iuwi daw, pag i-ship out sa Pilipinas, it will cost them about $15,000 to $20,000. So nag-isip nag-isip na yung lalaki, sabi ganoon. Tapos sabi ganoon na iuwi na lang po namin yung mother-in-law namin, yung bangkay, gano'n. Tapos nagtaka yung pinag-inquire nila. Bakit mo iuwi yung mother-in-law mo? Kasi i-compare mo yung price, $500 lang pag ililibing mo dito. Compare mo pag iuwi mo sa Pilipinas, it cost you about $15,000 to $20,000, sabi gano'n. Tapos sabi naman ng lalaki, ay kasi habang nagtuturo ako dito nalaman ko na on that about 2,000 years ago, merong nilibing dito, sabi gano'n. Merong nilibing dito na isang lalaki. Pero in the third day, nabuhay muli. So ayaw niya daw mangyari doon sa kanya. Ayaw niya mangyari yun sa kanyang mother-in-law. Joke lang po yun, joke lang, wala po. Anyways po, ayaw niya mabuhay, patay na lang. ganun nga po. Anyways po, we're moving on na po sa ating talapong topic. Ang topic po natin is dito po sa Luke chapter 24 verse 1 to 9. So basahin po natin. On the first day of the week, very early in the morning, the woman took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away to the tomb,
But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the woman bowed down with their faces to the ground, but the man said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee? The Son of Man must be delivered over the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again." Then they remembered his words. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. Tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah, Father. Muli po, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Lord God. Muli po, Lord God, kami ay we are glad, Lord God, na kayo ay muling nabuhay muli, Lord God. Maraming salamat po through your Son, Jesus Christ, Lord God, na namatay sa krus, Lord God, para kami, Lord God, ay tubusin ang aming mga kasalanan. Tubusin po kami, Lord God, tubusin. Salamat po, Lord God, sa pagmamahal, sa grace na binigay niyo sa amin, Lord God, para kami muli, Lord God, magkaroon ng habang buhay sa iyong piling, Lord God. Lord, muli po kayo ay aming tinataas, pinapapurihan, pinapasalamatan, Lord God, sa aming buhay, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord God. Lord, pakaingatan niyo po kami, Lord God, bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom, Lord God. Open our spiritual ears, ang aming mga puso, Lord God, para maintindihan namin ang iyong mga salita, Lord God. And Lord, naway itong aming pag-aaralan ngayong gabi, Lord God, ay give us, Lord God, yung revelation, Lord God, para sa kaliwanagan ng aming mga katanungan, Lord God. And Lord, alam ko po, Lord God, na itong aming pag-aaralan, Lord God, ay isang magpapatibay, Lord God, sa aming faith, magpapatibay, Lord God, at magbabalidate, Lord God, na pagkamatay nyo sa krus, Lord God, ay binalidate nyo na, Lord God, ang aming faith, ang aming paniniwala sa inyo, Lord God, na magkakaroon kami ng habang buhay. Thank you, Jesus. Sa piling nyo, Lord God. Lord, muli po, Lord God, ini-invite namin, Lord God, the Holy Spirit to be upon us, Lord God. Sa umagang ito, Lord God, let your Holy Spirit, Lord God, na manatili sa amin, Lord God, sa aming buhay, Lord God, para magkaroon kami ng kaliwanagan, magkaroon kami, Lord God, ng tamang purpose sa aming buhay, Lord God. Muli po, Lord God, tinataas namin sa inyo lahat, Lord God, ng aming pag-aaral ngayong umagang ito. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. So, dito po tayo sa, meron po akong isa pong katanungan about, so ito po, yung nakikita natin yung picture, ano po ang ibig sabihin po ng pagka-fold po ng clothes ng ating Panginoon, ng clothes po ng ating Panginoon sa tomb? Meron po kasing explanation yan eh. Sabi dito sa nung na-search ko po, what does the folded clothes in Jesus' tomb mean? This was done to signify that the guest was finished eating and the dish could be removed. But if the guest was not finished, he was coming back. Then he would fold the napkin nicely and lay it down. Jesus therefore folded his burial linen to signify that he was coming back. So, di ba po pag nagpupunta tayong restaurant, yung mga fancy restaurant, which is hindi pa ako napunta. Pag nagpupunta daw po kayo doon, yung napkin nila, di ba, pino-fold nila sa table, nilalagay na sa table. Yun daw po ay it's a sign na hindi pa tapos yung kumakain, hindi pa daw
hindi pa siya tapos na mag-dine in. So yung siyempre yung waiter hindi pa niya pwedeng galawin yung hindi pa niya pwedeng iligpit kasi nga babalik pa, which is parang ganun din po dito sa picture na ito na Jesus Christ clothes is folded nicely din po dahil babalik nga daw po siya muli, which is ang ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo ng ating Panginoon ay babalik muli? Amen. 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 And nice ko lang po bigyan ng diin po ng konti about our yung sa verse po na verse 6. Verse 6 po. Sabi dito, He is not dead, He has risen. Muli po sabihin natin, He is not dead, He has risen. He is not dead, He is risen. Ito po yung parang napakahalaga po na nangyari po sa pagkalibing po ng pagkamatay po ng ating Panginoon na dito po pinapatunayan sa verse na ito na dito po binabalidate na yung faith natin sa ating Panginoon talagang binabalidate po ng ating Panginoon na ang ating mga faith, yung ating paniniwala po sa Kanya ay totoo. Dahil po sa tomb na yan, dahil sa tomb na yon, di po ba empty yung tomb na yon? Kung yung tomb pa na yon, yung kanyang pinaglibingan, andun po ang ating Panginoon. Di parang wala lang po yung ating yung paniniwala, di ba? Not like other not like other yung pinaniwala ng iba na yung Diyos nila andun sa tomb. Tayo po yung tomb pa ng ating Panginoong Jesus Christ is empty. So yun po yung reason para tayo ay magalak. Yun po yung reason para tayo ay mag-rejoice dahil ang ating Panginoon po has risen. Empty po yung tomb, kaya that's the reason why we have to rejoice. That's the reason why na tayo po ay magalak sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. And yung pangyayari po na yon na gusto ko lang po konti na yung event po, it is simply Jesus died on the cross and needed the tomb to be guarded by Roman soldiers. It is simply the fact that the tomb box cover rolled away and the body is not there. And yun lang po ay isang mga event, yun lang po ay isang mga event na nangyari sa panahon na iyon. Yun lang po, those are just the event that took place dun sa tomb na yon. Pero what is the real message of the resurrection? What is the real message po of resurrection? Sabi po dito sa Matthew, Next slide, please. yes. So where is the Son of God, Jesus Christ? Sabi po dito sa okay. So dito po, what is the real message of resurrection? Jesus Christ is alive. From that time of Jesus began to explain his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. So dito po sinasabi na ang ating Panginoon po is buhay. Namatay nga po siya, di ba? Pero in the third day, nabuhay po muli ang ating Panginoon. The Son of God we serve
in the tomb causes us to rejoice. Di po ba? Amen. And second slide po, again po, what is the real message of the resurrection? Jesus is alive. When they came together in Galilee, he said to them, "The Son of Man is going to be delivered in the hands of men. They will kill him, and on the third day he will be raised to life." And the disciples were filled with grief. So pinapakita po dito na ng ating Panginoon ay mamamatay daw po, di po ba, na yun po yung ultimate purpose po ng ating Panginoon, na siya po ay mamamatay para lang po itubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Namatay po ang ating Panginoon hindi lang po for the sake of His own. Namatay po ang ating Panginoon for the sake of us. Di po ba? Na tayo, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon eh. Ganun po tayo kamahal ng ating Father na ibibigay ang kanyang bugtong na anak para lang tayo ay magkaroon ng eternal life. Binigay po niya ang anak, ang kanyang anak, sariling anak, nag-iisang anak, pinakamamahal na anak, para lang po sa kaligtasan ng sanlibutan. His absence, not his presence in the tomb, causes us to rejoice. So where is the Son of Jesus Christ? Or where is the Son of God, Jesus Christ? But when his priests had offered all the time one sacrifice of sins, for sins, he sat down at the right hand of God. Dito po sa Hebrews 10:12. So ang ating Panginoon daw po nung muli po siyang nabuhay, our Jesus Christ po have ascended and returned to be seated at the right hand of God. So andun po, where's the Son of Jesus Christ? Where's the Son of God, Jesus Christ? Ang ating Panginoon po ay nandun na sa langit. Ang ating Panginoon po ay nakaupo sa right hand po ng ating Ama. And ano po, bakit po andun ang ating Panginoon? Bakit po wala siya dito? Yun po yung ating sasagutin. Dito po sa John 14 verse 1 to 3, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may where I am." So ang ating Panginoon po, hindi lang po nagpunta sa langit para umupo doon, but He's preparing a place for us. He's preparing na ang ating Panginoon po ay inaayos, kumbaga, di ba pag tayo ay usually tayo po ay pag in-expect natin na may bisita tayo na darating. Di ba? Kailangan natin maglinis, kailangan natin mag-prepare, di ba? So just like Jesus Christ, na He's preparing for us, He's preparing for our place sa heaven, na inaayos niya po lahat, in-organize niya lahat, kinukuha niya lahat ng mga pangangailangan natin. So by the time we get there, mag-sitting pretty na lang po tayo siguro, or we just have to praise and worship God. Yun po siguro yung gagawin natin doon for eternal life. I mean, we don't know, but I guess baka meron po tayong mga activities doon, but hindi ko po alam kung ano po yung talaga yung exact details, kung ano po yung mangyayari doon, but hindi po yun yung importante. Ang importante po, yung importante po ngayon is how we get there. How to be saved, and that is you accept Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.
And dito po sa again sa John 15:1-5. Sabi po dito, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruits, He prunes so that it will be even more fruitful. You already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in vine. Neither you can bear fruits unless you remain in me. I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, I can do nothing. Sabi po dito. So dapat po nating gawin ay is abide dapat. Sabi po, 'di ba? Abide. Ano pong ibig sabihin ng abide? Na tayo po ay manatili po sa ating Panginoon, manatili po ang ating yung presensya po ng ating Panginoon ay manatili sa atin. Yun po yung hindi natin dapat na nakakaligtaan na maganda po ang natin dito sa mundo, maganda mabuhay dito. But there's a lot of troubles, there's a lot of mga pagsubok, at dami pong mga mangyayari. But let us focus po na mag-bear fruits. Yun po yung sabi dito sa verse na ito na we have to yung mag-akay po ng mga lost souls. Di ba ganito din po tayo na nung hindi po tayo nakakilala sa ating Panginoon na we just do whatever we want. Pero meron na pong purpose yung ating buhay. Since na we accept our Lord Jesus Christ, nagkaroon po ng purpose ang ating buhay. Nagkaroon po tayo ng meron tayong assignment, kumbaga, meron na tayong kailangan gawin dito sa mundong ito. 'Di ba? Para mag-disciple po tayo sa mga mahal natin sa buhay. Yun po yung pinakamahirap na gawin, mag-disciple po sa mahal natin sa buhay. But hindi po tayo titigil, hindi po tayo mapaghinaan po ng loob. Kasi kasama po natin ating Panginoon eh. Amen. He's with us all the time, di po ba? Amen. Amen. And dito rin po sa Romans 8, chapter 9-11. Chapter 8, verse 9-11. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sins, the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit to Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So ang sinasabi po dito sa verse na ito na ng ating Panginoon po, kahit daw tayo ay namatay na, kahit daw po tayo ay yung ating ang ating pangkatawan ay wala na sa mundong ito, i-raise po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay muling bubuhay po ng ating Panginoon. Tayo po ay magkakaroon muli ng heavenly body daw po. Karoon daw tayo ng heavenly body na perfect, katulad po ng ating Panginoon sa langit. So, parang yun po yung sinasabi po dito ng ating Panginoon dito sa verse na ito. And dito rin po sa verse, sa next slide po, and
Sa next slide. Where is the Son of God, Jesus Christ? Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were so, if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Amen. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So napakaganda po yung sabi po dito ng ating Panginoon na don't be troubled, sabi di ba na let your hearts be troubled, believe in God, believe also in me. Sabi di ba na believe in me. So napakaganda po yung sinabi dito ng ating Panginoon na talagang maniwala po tayo sa Kanya. Ang ating Panginoon po, hindi lang po siya tumatambay doon, kundi nag-prepare po siya ng ating ang mansion, ng ating place. So we just have to believe, we just have to yung take heart natin na talagang maniwala tayo sa Kanya. Yun po yung gusto niyang yun yung sinasabi dito na wag tayong mabahala. Just believe in me. Ako na bahala sa iyo, relax ka lang. Diba? Sabi ni Pastor Renel na adobo lang 'yan, lahat ng problema mo, adobo lang 'yan. Lahat ng anong gusto mong lahat ng nangyayari sa iyo, adobo lang. Kamatis lang yan. Kamatis lang 'yan. Yeah. Bomba lang yan. Yeah. So where is Jesus Christ? Jesus Christ indeed not in the tomb. Jesus Christ is alive. Amen. Jesus Christ is ascended into heaven, sitting at the right hand of God. He is preparing for our place to live for eternal life. Yun po yung ginagawa ng ating Panginoon. Kung tayo ay nagwa-wonder kung anong ginagawa ng ating Panginoon doon, yun po ang ginagawa ng ating Panginoon. To prepare a place. Amen. So dito po sa next slide, Jesus Christ is alive. Ayan po ang ating Panginoon. Nakikita natin, buhay na buhay. Amen. Ang ating Panginoon po, hindi po nanatili ang ating Panginoon sa kanyang tomb, kundi po in the third day, He rose again. Amen? Amen. And Jesus Christ indeed not in the tomb. He has risen. Amen. Amen. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Ephesians chapter 1, verse 7. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none. That I shall lose none. All of those He has given me, but raise them up the last day. Diba? Sabi po dito ng ating Panginoon na ang Kanya daw po, ang Kanya ay walang mawawala. Amen. Amen. Ang mga anak niya ay hindi man mapapariwara. I will lose none. Sabi po dito, I shall lose none. All of those He has given me, but raise them up at the last day. So naniwala po ba tayo na tayo ang anak ng ating Panginoon? Amen. At tayo ay bubuhayin, tayo ay magkakaroon muli ng eternal life, pagbalik ng ating Panginoon. Amen. Amen. So ang ating eternal life, ang ating eternal home daw po is in heaven. Yun po yung ultimate natin na tayo po ay magkakaroon po
eternal home dito po sa promise po ng ating Panginoon. Dito po ang ultimate po na pupuntahan po natin, na which is heaven is our eternal home. And the reason for his, tapos na po tayo. So dito po sa reason of his resurrection. Kung basahin po natin na question, pwede pa balik sa reason. Okay. So reason for his resurrection. The resurrection of Jesus Christ is a central belief in Christianity. Followers believe that Jesus was crucified, died, and was buried. But on the third day, he rose again. He rose again from the dead. This event is seen as fulfillment of prophecies, a demonstration of divine power, and a sign of victory over sins and death. So the conclusion drawn from Jesus Christ's resurrection is that he is the Son of God, that his sacrifice was accepted by God, and that through his resurrection, believers have the promise to eternal life. So yun po yung reason po ng ating ng pagkamatay po ng ating Panginoon. Yun po yung reason po na bakit nabuhay muli ang ating Panginoon, bakit namatay, nabuhay. Yun po dito po binavalidate ang ating faith. Dito po nagbibigay ng talagang binigyan ng stamp ng ating Panginoon, ng ating reason na maniwala sa Kanya, ng ating reason na mag-pray sa Kanya, magkakaroon po tayo ng habang buhay. Magkakaroon po tayo ng habang buhay, hindi sa naglalaglagang apoy, naglalagabang apoy, kundi sa eternal life, sa heaven. Lagablab, naglalagablab. We don't want to be there, di po ba? There's only two option po sa eternal life. Magkakaroon po tayo ng eternal life, but the question is, saan po tayo? Sa naglalagablagabang apoy o sa presence po ng ating Panginoon? Amen. So dito na po nagpavalidate na ang proof na the reason of resurrection, the proof that He is God, to ensure that our eternal life in God's presence in heaven we will meet our Lord. In heaven we will meet our loved ones who trusted Jesus Christ. And we can face the future with confidence, assurance, and have perfect peace that no matter what we face, we will be victorious. Tayo po ay victorious po dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. So resurrection is the ultimate test that prove that He is the Son of God. Di po, sabi nga niya na where I am, there will be you also. So when our journey is ended, the Son of God, who rose from the dead, will stand in front of us waiting to receive us, to fulfill His last awesome promise. I will come back again to receive you myself, that where I am, there you will be also. Sabi po ng ating Panginoon, di ba, na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Alam ko po na sinabi na po ito ng ating pastor last week na pina-accept po tayo. Pero nais ko lang po muli na banggitin po natin muli yon, lalong-lalo na po yung mga first time na makakinig dito sa Facebook, makinig dito sa kung sino man yung future na makakinig itong message na ito. Gusto ko yung ma-assure din sa inyo na by accepting Jesus Christ sa inyong buhay, magkakaroon po kayo ng everlasting life sa kanyang presensya.
kung tayo po muli, kung kayo po muli ay, kung gusto niyo po na, kung if you believe na Jesus Christ rose again in the third day, if you believe na Jesus died for you, if you believe na ang ating Panginoon ang iyong tagapagligtas, just pray this simple prayer. I-pray nyo ito from the bottom of your heart, na yung sincere kayo, hindi lang na sinabi nyo ito, kundi yung talang tinatanggap nyo ang ating Panginoon. Heavenly Father, I do believe the testimony of the Scripture that Jesus Christ is your eternal Son. I believe He went to the cross to die for my sins. I confess to you that I am a sinner. I need your forgiveness. I'm asking you to save me. I am trusting you to do it right now. Jesus, I accept you. I accept the forgiveness of my sins. I accept the gift of salvation. I accept you as my personal Savior. In Jesus' name, Amen. Dito na po ako nagtatapos sa aking message, na naniniwala po ako na time is short, na time is running out. Amen. Ang dami na pong mga signs and wonders na nangyari. Lalong-lalo na po na sinasabi na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Lahat ng mga propesiya ay unti-unting napupulfill. Lahat ng mga promises ng ating Panginoon, Amen. andyan na sa harapan natin. Amen. Sa Jerusalem, magkakaroon ng yung offering, di ba? Meron diyan na yung i-offer nila na cattle. Yung mga sign na binigay sa, na sabi na ano ba ang last sign? Ano ba ang sign ibibigay niyo on the last day? Sabi lang na ang bibigay ko lang na sign is yung kay Jonah. So naniwala po ako na andyan na ang ating Panginoon. Kailangan po nating mag-double time. Kung ang kaaway nga nagdo-double time para makakuha ng mga kaluluwa, how much more tayo mga anak ng Panginoon, di ba? Amen. How much more tayo, anak ng ating Panginoon, na tayo ay victorious, tayo ay empowered, Amen. the Holy Spirit is with us, di ba? Amen. Kaya yun po ang aking message today ng ating Panginoon, ang resurrection is just to validate our eternal life. It's just to validate how the Father, He gave His only begotten Son to pay for our sins, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life sa Kanya. Amen. So, pakinggan natin sa Panginoon. Hallelujah, Father. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong message, O Lord God, sa umagang ito, Lord God. Naway ang iyong mga message, Lord God, ay hindi lang manatili, hindi lang namin narinig, Lord God, but bugkus ipamuhay namin, Lord God. Naway ang iyong mga message, Lord God, ay tumimo sa aming mga puso, sa pamumuhay namin, Lord God, ang iyong mga salita, Lord God. Help us, Lord God, to disciples, Lord God, ang mga nawawalang kaluluwa, Lord God. Na kami ay once na nawala, Lord God, but Lord, you found us, Lord God. Ganoon din po, Lord God, na ang hindi pa nakakilala sa inyo, Lord God, kami ay gamitin niyo, Lord God, para
equip us, Lord God, para kami, Lord God, ay mag-akay, Lord God, ng mga kaluluwang ito, Lord God. Alam ko po na malapit na kayong darating. Alam ko po, Lord God, na the end is near. Amen. Use us, Lord God. Lahat po kami dito, Lord God, mapasabata, matanda. Sinasabi, Lord God, sinasabi namin sa sarili namin na wala kaming kakayahan. But Lord, alam ko po, Lord God, na your Holy Spirit is within us, Lord God. Amen. Amen. Na hindi nyo kami pababayaan magpakailanman. Na ang promise nyo, na lahat ng mga promise nyo ay hindi bumabalik sa inyo na hindi natutupad, kundi lahat ng iyong mga promises ay tinutupad nyo, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa araw na ito na kayo ay muling nabuhay muli. We celebrate this event, Lord God, sa iyong pagkabuhay, sa muli niyong pagkabuhay, at kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, O Lord God. At ganoon din po, Lord God, ang aming family, ang aming mga mahal sa buhay. Pinapanalangin ko po, Lord God, na magkaroon din po sila ng true acceptance sa inyo, Lord God, na magkaroon din sila ng habang buhay, Lord God. I know, Lord God, na kami, Lord God, ay sinners. Kami, Lord God, ay hindi karapat-dapat nandito. But Lord, through your grace and mercy, Lord God, sa amin, Lord God, kami ay nagkaroon ng habang buhay sa inyo, Lord God. And thank you, Lord God, sa iyong bugtong na anak, na si Jose Cristo, na He is preparing the place for us, na siya muli, naniniwala po kami na siya ay babalik muli para kunin ang kanyang mga anak, kunin ang kanyang mga true believers, O Lord God. Amen. Muli po, Lord God, kayo lamang ang tinataas namin, kayo lamang ang aming pinapapurihan, not only this day, but through our life, O Lord God. Kayo na po bahala, kayo na po ang mag-provide, kayo na po, Lord God, ang bahala sa aming buhay. Kayo na po, Lord God, bahala sa amin, Lord God. And I know, and we believe, and we entrust in you. We entrust sa inyo lahat, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you for everything that you have done to us. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' mighty name. Amen.